Sian, hindi mo ba alam ang nangyayari? Irinyo, ako pa rin ang malihim na kasintahan mo, Gowaizi. Basta pumayag ka kay Guyuan, ako ang lehitimong binibini ng pamilyang Go. Bakit ako tatanggi? Mas mabuting malaman ang iyong pagkakakilanlan. Ang pamilya ko ay hindi kwalipikado pumasok! Ang tamang papakasal sa akin ay hindi ikaw kundi si Guyuan. Hindi ba gusto mo at ng pamilya Sian ng pera? Bibigyan kita ng pera! Bibigyan kita ng maraming pera! May bibigay sa akin ni Guyuan ang lahat ng ito. Gusto mo ba talaga maging pamangkin ko? Ordinaryong partner sa kama. Paano magiging masaya sa isang pamangkin? Ito'y kapanapanabik para sa akin na makipaglaro sa'yo! Matagal na tayong tapos. Anong gagawin mo? Ito ang para sa'yo. Bitawan mo ako! Mag-ipon ka ng lakas. Mahaba pa ang gabi. Ang magaling kong pamangkin, ang fiancé mo. Hindi ka makapagsalita, tinatawagan ka niya. Anong gagawin mo? Suriin mo ito. Dumating ito sa tamang panahon. Ang pagtaksil ay isang personal na issue sa pagitan nating dalawa. Paano ko hahayaang sagutin ito ng mag-isa? Yan, ako to, si Guyuan. Naistorbo ko ba ngayong pahinga? Paumanhin. Ngunit gusto kong hilingin sa'yo na kumain ng hapunan bukas. Ito ang una nating date. Kung hindi ka sumasangayon, itap mo lang ang phone mo ng 3 beses. Nag-aalala ko ng sobra, parang may narinig akong boses ng lalaki. Pero, huli na. Yan, hindi ka nag-type sa phone mo. I-assume ko na pumayag ka. Umanda ka. Yun lang. Magkita tayo bukas. Hanggat gusto ko, meron kang 100 paraan para sirain ang kasal na ito. Kaya wala kang pagpipilian. Ibibigay sa iyo ni Chen Wang ang bagong kasunduan mamaya. Miss Yan, kailangan mong pumirma sa kasunduan. Si Mr. Go ay maaaring masayahan ng anumang gusto mo. Kahit anong gusto ko? Gamit ang pinansyal at kapangyarihan ni Mr. Go. Sa tingin ko. Mr. Gu, pinirmahan niya ba ang kasunduan? Tumanggi siya. Anong sabi niya bakit siya tumanggi? Sabi niya na... Paano kung gusto ko ng status? Malibat sa pangalan. Sabihin mo kay Gowaizi, hindi siya makapangyarihan at hindi niya ako kasangkapan para makatakas sa kulungan. Miss Yan! Status. Nasaan na siya ngayon? Pumunta si Miss Sia sa Garden Restaurant para sa isang appointment. Itong aking pamangkin ay nagpunta upang talungin ang kanyang pagkakakilanlan. Si Yan. Matapang ka talaga. Saan tayo pupunta? Sa Garden Restaurant. Okay. Hindi ba mahirap kumain ng ganito? Ayos lang ang buhok ko. Tara, kain na tayo. Sandali lang. Gagawa ko ng magic trick para sa'yo. Hipan mo at tignan. Tanananan.
Para ito sa ginagamit ko. Paano ka nagkakaroon nito? Itali ko ito para sa'yo. Sabi mo, pareho ito ng ginagamit mo. Actually, kinuha ko ito. Gusto mo bang malaman kung saan ko ito nakuha? Sa balkonahe ng kwarto ng aking tiyuhin. Sabi ko na sa'yo dati, may kabutihang puso ang tito ko. Wala pa ako narinig na babaeng kasama sa paligid niya. Bakit may babae sa kwarto niya? Ano ang gusto mong sabihin? Itatanong ko lang sana sa'yo. Kung ano ang relasyon mo sa tito ko. Pumirma kami ng kontrata. Ngunit natapos ng kasunduan. So, empleyado ka ng good dati. Hindi. Huwag kang kabahan, hindi kita tatakutin. Hindi talaga ako nagdududa na may love at first sight ka sa tito ko. Okay, pag-usapan natin ang topic ngayong gabi. Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Sa totoo lang, alam kong hindi mo na mapigilan. Baka ayaw mo na akong pakasalan. Paano mo nalaman? Masasabi ko mula dito, hindi mo ako gusto. At medyo lumalaban ka pa sa akin. Alam ko rin ang maginang siya pumilit sa'yo. Kailangan mo kong pakasalan muli. Alam ko rin na hindi ka nalabat first set sa akin. Bakit nagbagong isip makipagpakasal sa akin? Maagang namatay mga magulang ko, kaya inalagaan ako ng tito ko. Siya isang playboy. Sinasadyang magambag sa pagpatuloy ng pamilya. Pagkatapos ay makakahanap ka na isang mas mahusay na babae. Ako? Gusto talaga kita. Okay, seryoso ako. Tayong dalawa kapag tayo ay magkasama. Damdamin ay dapat nalinangin ng dahan-dahan. Okay, subukan natin. So idiwang natin ang ating matagumpay na pakikipag-ugnayan ng maaga. Kung tamang pagkakalala ko. Next week na ang birthday party. Kung tamang pagkakalala ko, next week na ang birthday party. Hindi ba masyadong nagmamadali mag-celebrate ngayon? Tito, umupo ka muna. Ikaw din, maupo ka. Tingin ko tito, kung ang dalawang taong ito ay may parehong isip, hindi mahalaga kung ito ay mas maaga o mamaya. Anong masasabi mo? Kaya tito, para sa kaligayahan ng iyong pamangkin, tutulungan mo talaga ako? Tama. Depende yan sa performance ni Miss Sian. Tito, ano bang ibig sabihin nito? Miss Sian, ito ang bagay sa'yo. Sabi ko, hindi ako pipirma. Bakit mo naman pipilitin pumirma siyan yan? Mag-renew lang. Nasa talent market pa nga si Tito. Tungkol din ito sa mutual consent. Ayaw niya manatili sa GU. Hindi madaling pilitin siya. Nasabi niya sa iyo na ito ay isang kontrata sa pagtatrabaho. Go, YZ. Hiniling ko na umalis ka na. Aalis ako kung pipirma ka. Tito, pagkatapos ay kailangan kong suriin ito para sa aking mapapangasawa. Anong dapat kong gawin kung niloloko mo ang aking mapapangasawa? Halika. Hindi na kailangan. Siya ay iyong kasintahan. Sobrang nag-aalala siya sa iyo. Siyempre kailangan mong ipakita sa kanya ng personal. Do you want? Umalis ka muna. Ano? Natatakot kang kakainin ko ang mapapangasawa mo? Tito, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang matanda na higit kong nirerespeto. Yan. Kaya mo na. Ang aking kumpirmadong fiancé. Paano naman ang tito ko? Yan ang tito mo. Huwag kang matakot sa kanya. Alam ko, dapat ka nang umalis. Okay, mag-usap kayo ng dahan-dahan. Mr. Gu. Ito ay isang tiyak na bagay. Anong ipinangako mo kay Gu Yuan? Nangako ako kay Guyuan.
Lakas loob ka. Go, YZ. Pabayaan mo na ako. Iyan, napakasama mo. Masyado ka nahulog para pakasalan siya. Oo, papakasalan ko siya. At ikaw ang kanyang tito. Dapat wala na tayong kinalaman. Huwag mong isipin yon. Pumirma ka kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito. Ang ating nakaraan ay ilalantad ko sa pagkainan ng pamilya Go at pamilya Sia bukas ng umaga. Mali itong ginagawa natin. Hanggat gusto kong gawin kung anong klaseng henerasyon ang magtiyuhin, wala ka na dun. Maaari kang maging akin palagi. Laruan ba ako? Yan, nakabalik na ko sa China. Yan, nakabalik na ko sa China. Matagal na hindi tayo nagkikita. Halos nami-miss na kita. Alam ko mismo rin ako. Bukas ng gabi, Ay ang handaan ko sa pag-uwi. Dapat pumunta ka. Tapos huwag na tayong sasabihin pa. Makita na lang tayo. mukhang maganda ito. Ang gandang pumili ni Miss Bai. Itong pinakabagong limitada edisyon ng Gucci, ang nag-iisa sa China. Kasama ito sa damit bukas ng gabi. Siguradong sisikat ito sa mga manonood. Ilabas mo, tingnan ko. Well, Sayang naman. Sayang naman itong kwintas na in-order ko. Miss, pakibalot ito para sa akin. teka, magkano binabayaran mo? Magbabayad ako ng doble. Hindi ko to ibebenta. Paano kung babayaran ko to ng 10 best presyo? Hinika ko sa perang pamilya namin. Nasa maling lugar kayo. Hindi ito isang auction house kung saan nakukuha ito ng pinakamataas na bidder. Hindi mo ba iniisip na maganda ito sa akin? May kilala akong mas maganda kaysa sa'yo. Sino ang minamahal mo? Wala itong kinalaman sa'yo. Parang hindi. Ma'am? Ma'am? Ha? Wala na yung lalaki? Umalis na siya. Nakalimutan kong humingi ng number. Sabi na pinilayas na si Guyuan ng maaga sa date? Iyan, sobrang kaya mo na ba? Hindi ko siya pinalayas agad. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat na magkaroon ka ng Master Guyuan? Tumayo ka! At tingnan mo yung sarili sa salamin. Hindi. Ayokong akitin mo si YZ. Huwag pumunta sa pigi ng pamilya ba eh. Nagkakaya para sa isang pipin na pumunta. Ikaw ay nagrebelde? Sino ka? Kaibigan niyan yan. Naglakas loob ng sekta ng anak ko? So ano? Okay ka lang ba? Tingnan mong ginauna yung kaibigan. Ikaw? Ikaw isang pipe. Mas magaling yan kaysa sa inyong dalawa. Yan. Alis na tayo. Yan. Pasensya na. Bumuli lang ako ng alahas. Late na ako. Hindi na mahalaga. Nasisiyan ka ba sa nabili mong alahas? Kalimutan mo na. Nakita ko na rin sa wakas sa huli. Mayroon tayong isang bagay na hindi mabibigyan ng isang mayaman. Huwag mo pa sabihin. Nag-alok ako ng 10 beses sa presyo. Hindi man lang niya binigay. Tiningnan ko, ang kwintas na iyon ay nagkakalaga ng higit sa 80 milyon. Anong itsura nito? Gwapang lalaki. Ang aking sweetheart. Paano mo siya naging sweetheart?
Hindi mo alam kung gaano ito kagwapo. Si Juan Dojin ay isang perpektong tao. Bumili siya ng mga kwintas na pambabae. Baka may girlfriend na siya. Nako, imposible. Tsaka sa kagandahan ko, anong klaseng lalaking hindi ko kayang talunin? Oo. Ang lalaki pinakaakit-akit. Nice kung matagumpay ka. Sayang naman hindi ko nahingi ng number niya. Huwag muna natin siyang pag-usapan. Paano naman ikaw at ako? Ang sinasabi ko sa akin sa WeChat noon, magkasama kayo ng kasintahan ng 2 taon. Hindi na kami magkasama. Hindi ako sapat para sa kanya. Kalokohan na hindi ka karapat dapat sa kanya. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Palagi ba siya sumusuko? Hindi mahirap para sa akin magpaliwanag. Itigil mo na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. Yan. Walang damo kahit saan sa mundo. Iguraduhin pumunta ka sa party ko bukas ng gabi. Mga kababaihan at mga ginoo sa unang palapag ay naghihintay para sa'yo. Ano ito? Ang pamilya ba yan nag-host ng isang engranding piging ngayong gabi? Ipinagdiriwang ang pagbabalik ni Kianjin sa China. Umalis ka. Mr. Gu, sana makapunta ka rin ng personal. Ang pamilya ba ay tumataas ng pagpapalakas ng taong ito? Siya nga pala, hiniling ko sa iyo na ilipat ito. Nabisuan si Miss Sia na lumipat sa iyong pribadong tirahan. Dapat nandyan siya ngayon. Maganda ba? Bakit mo hiniling na lumipat ako sa iyong lugar? Bakit gusto mo akong bigyan ng regalo? Hindi mo ba gusto? Paano kung hindi ko gusto? Tiyan, ngayon ang unang araw na magkakabisa ang ating bagong kasunduan. Huwag mo akong galitin. Ano ako? Ikaw ba isang kanaryo sa pagkabihag? Di ba yun lang ang gusto mo? 2 taon na nakaraan, nagkaroon ka ng lakas ng loob ng gumapang sa kama at gusto mong pakasalan si Guyuan. Hindi ba tungkol sa pera ang lahat ng to? Pamangkin mang papakasalan ko sa hinaharap. Ano pa bang gusto mong gawin, Tito? Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ayaw mo ba ng pera? Ang kayamanan daw nagpapangiti sa magandang babae. Ang kwintas na ito ay napakahalaga sa akin. Siyan, hindi ka pwedeng uwiti. Maging mabuti at gagawin ang iyong tungkulin bilang isang kasintahan. Pupunta ako sa handaan. Hindi ako papayag na umalis ka na walang pahintulot ko. Miss Sia, inutos ni Mr. Gu na bantayan ka. Huwag mo kaming pahirapan. Nangako ako kay Xiaoming, hindi dapat masisirang pangako. Ngunit paano ako makalabas? Makahingi na ako ng tulong sa kanya. Salamat. Ibubunyag ko ang aking pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya ko. Ang mga bodyguard nito ay likas na masunurin. Ngunit kahit na ano, ikaw din ang fiancé ko. Tumakbo sa bahay ng ibang tao sa kalagitnaan ng gabi. At ito ay bahay ng aking tiyuhin. Hindi masyadong angkop. May mga alitan kayo ng tito mo na kailangang lutasin. Hindi ito emotional conflict. Tama yan. Nag-renew ka ba ng kontrata sa tito ko? Bakit ka kinakabahan? Tinatanong kita, gusto mo bang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa aking tiyuhin? Walang tungkol sa tito ko, bagamat siya ang malamig na mukha ng hari ng impyerno, ngunit ang kanyang kakayahang makaakit ng pera talaga. Ikaw, maaari kang kumita sa kanya. Malapit na ba tayo? Hindi pa kita natatanong, bakit kailangan mong pumunta sa bahay ng Bai ngayong gabi? Maraming celebrity doon, mayaman at kabataan sa bahay nila ngayong gabi. Napakalinis. Magkaibigan kami ni Bai Xiaoming. Sabi niya, nadadalo ako sa kanyang homecoming banquet. Okay. Kilala talaga niyan ang panganay na anak ng pamilya Bai. Maaari mo ba akong dalhin doon? Hindi maganda. Fiancé mo ako, kahit anong mangyari. At marami akong natulong sa iyo ngayong gabi. Hindi ka masusunog ng mga tulay sa pagtawid sa ilog, di ba? Okay, mabuti. Okay, magpalit na tayo ng damit. Napakaganda naman ang suot mo. Hindi ako sanay. Maging makumpiyansa ka lang. Tara, pasok na tayo.
Salamat. Huwag maging magalang sa akin sa hinaharap. Mukhang medyo mahal. Dinili mo? Binigay lang ito. Hindi pwedeng galing sa tito ko. Biro lang. Tara na. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat. Napakaganda nito. Sinong babaeng yun? Yan. Ang ganda mo ngayon. Ikaw ay... Ako na magtanong sa iyo nito. Yan. Siya bang hamak na yon? Tama? Napakaganda mo sa iyong itsura. Paano ka nalakaslo para gumitaw? Isang tao mangyari sabihin sa akin na huwag ipagtanggal ang hamak na ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya. Naku, lagot ako. Ang pangalan ko ay Gu Yuan. Ang panganay na apo ng pamilya Gu. Ako ang fiancé ni Yan Yan. Pasensya na. Kaibigan ka pala ni Yan Yan, ang anak na babae ng pamilya Bai, si Bai Xiaoming. Oo, ngayon lang. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunuan. Hindi mahalaga, pero ang ibig mong sabihin may ex si Yan Yan? Anong ex? Pang-aragwa na relasyon lang yun. Wishful thinking ko lang yun. Sino ba kasing walang alam? Hanap ako na makaharap sa kanya ngayon. Hindi. Si Xiaomi ang nagkamali. Ano man ang mangyari sa hinaharap, lagi kitang tatratuhin ng mabuti. Siya nga pala. Paano ko maalala na sa guest list yun? Isa pa itong mula sa pamilyang Gu. Nandito ako bilang kasamang lalaki ni Yan Yan ngayon. Ayan na. Iniisip ko kung kailan darating ang taong iyon. Yan. Kukuha muna tayo ng maiinom. Miss Bai, mag-usap muna kaya't may kukunin lang ako. Yan. Ang bilis mo nagkaroon ng bagong pag-ibig. Ito ay isang mahabang kwento. Wala na kong sasabihin pa. Sa tingin ko itong si Gu Yuan, ang young master ay napakabait. Malalani ka pa rin ni Dujin. Isang daang beses na mas mahusay kaysa sa lalaking sumina sa iyong puso noon. Hey, sino ka sa tingin mo? Siya nga pala ang pipi kong kapatid at ang gangster niya kaibigan. Bakit ka nandito? Sino nangyaya na pumasok ka? Siyempre, invited kami. Nakita mo na ba itong pangunahing tauhan na pigil ngayong gabi? Imbitasyon sulat kamay ni Shanjin Bai. Bakit nasa lugar mo? Tinanggap ako ng anak kong pamilya Bai. Siyempre, kasama ko yung invitation. Sabihin mo ulit, paano ko nakapasok ng gangster? Ang ngayong imbitasyon ay binigay sa akin ng isang kaibigan. Pwede mo akong ibuli, pero hindi mo pwede ibuli ang kaibigan ko. Ikaw ay pepe at nagsinungaling pa rin. Ang imbitasyon ay sa iyo. Paano magiging katulad mo isang normal na tao? Isang taong may kapansanan? Hindi banggitin ang anak na babae ng pamilya Bai. Anong uri kang tao may kapansanan? Magsalita ka na mas malinaw sa akin. Ikaw? Nakalusot ka. Naglakas ko pasaktan ng anak ko? Taeyan, sa tingin ko nakikipagsabwatan ka sa kanya. Sinadya niyong pumunta? Hindi ako. Ikaw ang ulan ng bastos. Ayaw kong mataman ko kayo. Umalis na kayo dito. Inimitahan kami. Dapat kayong umalis. Halik kaya tingnan. Ito ang dalawang taong pumasok para kumain uminom. Ang malapes ng boses mo? Alam mo ba kung sino ako? Isang gangster lang at ipagtulungan sa pipe. Nangyakas mo kung buhusan ako? Bakit? Gusto mo na isa pang inumin? Yan. Tuturuan ko siya ng leksyon. Paano? Gusto mo humingi ng tawad? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong saktan na kaibigan ko. Tingnan mo! Siyan, para sa kapakanan ng ating pamilya, hindi ko gustong gawin ito. Taijun! Bilisan mo tumawag na security! Hihintay mo pang ma-kick out? Sana hindi ka magsisisi. Magsisisi ako kung aso. Tandaan mo sinasabi mo. Anong nangyayari?
Master Guyuan! Master Guyuan! Dumating ka sa tamang oras. Nagkaroon ng masamang kaibigan ng batang ito sa labas. Maraming tao sa pamilya. Kaibigan sa labas? Iyon! Huwag mo akong ituro. Master Guyuan, ang walang hiyang babaeng ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi nyo. Siya ang gangster. Pinayon ko si Yan Yan. Mag-ingat sa pagkikipagkaibigan. Siya ngayong fiancé mo kung tutuusin. Dapat hindi mapaya ang pamilya ko. Sinong nagkakaalam na aking kabaitan ay sasalubungin ng pagkabalisa. Huwag malito sa tama at mali. Ikaw ang unang nanggalit sa kaibigan ko. Kalukuhang kaibigan, hindi ko pa nasasabi kay Master Guyuan. Paano kung pinalusot mo siya? Kilala niyo ba kung sino ang gangster na pinagsasabi ninyo? Kilala mo siya? Malapit na security. Iyan siya. Dakilang-gilang. Mali ang pagkakaintindi nyo. Ang nag-iisang babae sa pamilya Baya si Miss Xiaomei. Paano kami nagkakamali? Sino ka naglakas ng loob sigawan ng panganay na babae? Ito talaga si Bai Xiaoming? Oo, mataga-tagal na rin bago ako nakauwi. Pagbalik ko, may nakasalubong akong dalawang bulag. Ang pamilya ba yung pangalan ng babae ay isang kaibigan mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kaibigan ko siya. Walang kinalaman sa kanyang pagkakalindan. Kahit para sa mga ordinaryong tao, hindi kayo pwede magbuli kung gusto nyo. Ikaw, tama si Yan Yan. Nandito ang security. Dapat hilingin mo sa kanila palisin ako. Ikaw? Miss Xiaoming, ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Paunganhin. Kami ni Yan Yan ay isang pamilya. Magkaibigan tayong lahat. Ngayon alam namin na si Yan Yan ay may pamilya. Sinang tinatawang pipi kanina lang. Pero alam ko na matutunan mo kung paano huminga tulad ng isang aso. Ano? Anong sinasabi mo kanina lang na maghihinaya na parang tuta? Anong gagawin mo ngayon? Malamang maririnig mo yan ngayon. Miss Xiaoming, hindi magandang sitwasyon na ito. Ito ang celebration. Kapag sinabi ko, susundin nyo. Master Guyuan, Hindi ako makikialam sa mga gawain ng isang tao. magmadali or tatawagin ko ang mga security guard para mapaalis kayo. Okay. Ayaw kong makariring to ng mga aso. Security, paalisin silang dalawa. Ginawa ko lahat ang hinihiling mo. Sinabi ko, tumawal ka ng parang tuta. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko kayo papalabasin. Ilabas mo na sila. Anong nangyari sa loob? Nagkipagtulungan si Yan Yan sa mga tagalabas para ibulo si Meng Yue. Gusto niya na dumala sa selebrasyon. Ngunit ginamit ni Yan Yan ang kasikatan ng kasintahan si Master Guyuan. Nasa loob siya? Oo, hindi ko alam kung saan ako nasaktan. Masakit siya. Maaari mo bang surin ito para sa akin? Iyan. Masyado ba akong mabait sa'yo? Naglakas loob kang sumuway sa akin. Master Gu, Kung nasaktan ka, pumunta ka sa ospital. Hindi ako doktor. hindi ba masyadong bastos ang pagdiin sa kanya? Ito ang celebration mo. Pero nagdulot ako ng gulo. Okay lang yon. Relax, mag-enjoy tayo. Gusto lang kitang protektahan, tulad ng pagprotekta mo sa akin. Kailangan na natin maging ganito kahusay. Nagsiselos na ako. Nagsiselos ka sa amin? Sa'yo na si Yan Yan. Kailangan mong mangako. Huwag mong saktan si Yan Yan. Susubukan ko. Anong pinakamahusay? Ay kailangan din mabuti. Nakita ko si Yan Yan ay makakaranas ng kaginawan sa paghanap ng mabuting mauwian. Ako, naiingit talaga ko sa iyo bilang magkasintahan. Hindi ko pa alam kung kailan ko ulit makikilalang mahal ko. Miss Bai, may crush ka ba? Oo, meron. Siya ay tiyuhin ni Go Yuan. Ito si Go YZ. Ang pangalan? Go YZ? Tito, Ang sweetheart ko. anong ginagawa niyo dito? Tito, bakit ka nandito? Ang taong gusto ko ay si Go YZ. Nanalo ako ng jackpot. Ang tito ko pala ang gusto mo. Oo, ito ay pag-ibig sa unang tingin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ka dapat nandito. Masyadong masungit ang tito ko. Nagtatrabaho lang si Yan Yan para sa'yo. Hindi ito ibinenta sa'yo. Paano mo nalaman hindi siya ibinenta sa akin?
Nakakatawa talaga si Mr. Gu. Para nagustuhan pa kita. Anong sitwasyon? Si Yan Yan ay mabuting kaibigan ni Miss Bai. Fiancé niya ako. Natural na lumabas kami. Ano ang tawag dito? Perfect husband and wife? Anong husband and wife? Hindi mo alam ang cute nilang dalawa. Ang isa ay yung pamangkin, ang isa ay ang aking matalik na kaibigan, tsaka kung pwede tayong dalawa. Tapos magiging masaya ang lahat. Tapos ay magiging tiyahin ka ni Yan Yan. Nakakahiya, Tama na. hindi ba? Hoy, saan kayo pupunta? Dapat pa tayo sumunod? Siyempre hindi pwede. Hindi mo nakita ang mukha ng tito ko. Halos kanibal. Payo ko sa'yo. Manatili ka rito. Sa madaling salita, sa tingin mo ng ating kontrata ay isang blankong papel? Nangako ako kay Xiaoming na darating ako. Hindi ko siya pwedeng tanggihan. Kung ganun, ay binigo mo ako. Akala ko na sa bahay ka lang. Bahay? Iyan ay yung tahanan. Ito isang kulungan sa akin. Kung ito ay isang kulungan, manatili ka pa rin sa akin. Hayaan mo na lang ako. Nangako ko kay Gu Yuan at si Xiaoming. Gusto ka niya. Ito ang unang pagkakataon na magkagusto siya sa isang tao. Anong kinalaman ko kung gusto niya ako? Kung gusto mo, kailangan mong maging responsable. Kailangan ko lang naman ang responsableng tao. Kaya walang kwentang pagmamahal ko sa'yo. Tama ba yan? Ayan ka na naman. Si Yan. Sa tuwing tumitingin ka sa akin ng ganito, ito ay nagbibigay sa akin ng ilusyon na gusto mo ako. Oo. Ako'y walang pag-asa sa pag-ibig sa'yo. Si Yan. Alisin mo ang iyong mapagkunwari ng mga mata. Hindi ako hangal na batang si Gu Yuan. Babalik ako pagkatapos ng handaan. Mangyaring huwag mong salita ng walang kabuluhan sa harap ni Xiaoming. Anong kalokohan? Tungkol sa best friend mo? At ang taong gusto niya? Bagay ba kayo sa kama? Ikaw? Mr. Gu, sa tingin ko hindi mo masyadong naintindihan si Yan Yan. May nangyari sa boses niya. Hindi makapagsalita, pero maayos naman ang pandinig niya. Hindi mo kailangan maging malapit. Kaya niya itong marinig. Ano? Gusto kong sabihin na huwag mong sisihin ng iba sa pagtutulak sa'yo ngayon. Hindi yan sinasadya. Paano naman ang mga tong hindi niya lubos na kilala? Karaniwan ang mga tao ay lumalabas sa malapit na makipag-unay. Hindi pamilyar? Mahangin dito. Pumasok na tayo at mag-usap. Okay, nandito nga ako para papasukin ka. Mr. Gu. Anong ginagawa mo? Mr. Gu, anong gusto mo sabihin kay Yan Yan sa hinaharap? Maaari mo akong tawagan. Hindi komportable para sa kanya na magsalita. Maaari akong maging tulay ng komunikasyon mo. Natatakot ako na ang pinag-usapan namin ni Sian ay ayaw mong malaman. Anong ibig mong sabihin? Wala itong kinalaman sa'yo. Yan. Bakit ba ang sungkit niya sa akin? Dahil ba hindi ako maganda? Maayos ang lahat sa iyo. Yan. Maituturing ka na niyang pamangkin. Malapit ka sa kanya. Dapat tulungan ako mahuli siya.